Hi Ma'am Arlene, tignan po natin kung ano ang mga sagot sa mga questions mo. This is for you Ma'am Arlene Patrimonio, September 4, 1987. Tignan po natin. Okay, magiging successful po ba ako sa bagong business na papasukan ko ngayon? Tignan po natin. Six of Cups. We have Eight of Swords. And we have Ace of Swords. Yes, magiging successful po siya. Kaya lang, may mga other opportunities pa po na sinasabi dito sa'yo. Ayan, huwag ka ding matakot na mag-take pa ng other opportunities. Pero yes, kung ano man po yung pagtutuunan mo ng pansin dito na business, mag-grow po siya. Tapos ayun, kailangan mo din talaga na maging, ano ba yun, magaling mag-sales talk. Ayan po, maging friendly ka. Isa po yun talaga sa kailangan mo pag ikaw ay mayroong business. So, ayan po yung pinapayo sa'yo, maging friendly ka dito. At huwag kang matakot na, i-advertise yung business mo. Kasi ayan po, mag-grow ka talaga dito. Dito ka po magiging successful pagdating sa business na papasukin mo. Ayan o. Stairway to Light. Nakita mo na po kung ano yung business na magpapayaman sa'yo. Dapat pa ba akong magstay sa workplace ko? Dapat ka pa bang magstay sa workplace mo, Ma'am Arlene? Meron tayo ditong The Empress. Meron tayong Queen of Cups. Parang nasa puso mo po talaga tong, itong trabaho mo. Okay? So, sinasabihan ka naman po dito na okay lang po talaga na magstay ka pa dito sa iyong trabaho. Wala pong masama kung mag-i-stay ka pa. Ayan. Siguro nandun na nai-stress ka, pero nakakaramdam ka rin naman po ng happiness dito pagdating sa work mo. Pero kung sa nakikita mo talaga, wala nang pag-grow na mangyayari sa'yo dito, ayun, financially, okay, it's time to go na po. Oo. Pero kasi ito, Nine of Cups kasi natin is happiness din po kasi ito eh. Nandun yung parang sense of fulfillment din naman at the same time. Kaya okay lang po kung magi-stay ka din. Yan, kung kaya mo nga po itong pagsabayin okay lang. Kung kaya mo po, pero kung hindi, you should give up one na. Oo, ito na yun, yung trabaho mo. Give up mo na po to kung hindi mo sila kayang pagsabayin. Anong klaseng tao ang mapapangasawa ko? Tingnan po natin. Anong klaseng tao ba ang mapapangasawa mo? We have the High Priestess. We have King of Swords. Okay, yung tipo po ng tao na mapapangasawa mo, Ma'am Arlene ay matalino. Ayan. Tapos, may pagka-stricto, tas seryoso siya. Seven of Wands. Ano na to? Mature na po tong mag-isip. As in, mature na po siya. Pwede nga po na mas matanda siya sa'yo. Pero, ayan, 2 to 7 years. Ganyan po yung gap po ninyo. Tsaka, ano na siya? Parang sawan na siya. Gusto niya na talaga is magkaroon ng pamilya. Tignan natin kung kailan mo ba siya makikilala. We have the Moon. We have Four of Swords. Ayan, Ma'am Arlene, pwedeng this year kasi Scorpio season to. So, pwedeng yung mapapangasawa mo is Scorpio. Oo nga, Pero meron din tayong lumalabas dito na air signs, Gemini, Libra, and Aquarius. So, makikilala mo siya pwedeng Scorpio season or sa loob ng 4 years. Ayan. Ganun po. Tignan natin anong klase siyang asawa. Kasi ito siya ito siya as a person. Tignan natin anong klase ba siyang asawa. We have the Chariot. Gagawin niya lahat para sa pamilya na i-build niya. Page of Cups. Tapos sa iba, 'di ba, sa iba parang hindi siya palangiti, ganyan. Pero pag sa'yo, ayan, magaan po siyang kausap. Parang sa'yo niya nilalabas yung pagiging makulit niya. We have 9 of Coins. Tapos masipag, madiskarte. 7 of Coins.
Ayan po, madiskarte nga po itong person mo. Tsaka hindi siya yung tipo ng tao na basta-basta sumusuko. Sabi ko nga po sa'yo is, madami na tong pinagdaanan. Ayan. And single po siya. Single po tong tao na to na makikilala mo. Magkakaanak pa po ba ako? Tingnan natin kung magkakaroon ka pa po ba ng anak, Ma'am Arlene. We have Knight of Coins. Nakikita ko kasi dito, Ma'am Arlene, pwedeng hindi na siya natural way. Ayan. Pero tignan pa natin yung iba pang mga cards natin. So, ayan. Knight of Coins. We have 4 of Coins. Mukhang gagastos ka na po dito. Ayan. 3 of Coins. Diba? Puro pera yung nandito. So, ayan po yung nakikita ko. Mukhang gagastos ka na. At, ayan o. Parang may party na. Kunwari, ito kayo na mag-asawa. Tapos, parang kunwari, IVF. Ganun po yung nakikita ko dito. So, magastos na po siya. Yun yung pinapakita. Hindi na siya sa natural way. Lalo na kung aabot nga ng 4 years naman kung bago mo siya makilala. Tingnan natin. Ayan, tingnan po natin kung kamusta ba ang iyong health. At tingnan muna pala natin kung magkakaroon ka ng anak, babae ba or lalaki. Pero kasi, ayan, pinapakita na pala dito, babae po. Kasi, pentacles kasi is babae. Tignan po natin. Kamusta ba ang health mo ngayon? We have 10 of Wands. Ayan, mukhang stress ka dito, Ma'am Arlene. Ayan, o. We have 5 of Swords. So, alagaan po ang health. Huwag masyadong magpaka-stress. So, yun nga po, kung na-stress ka naman na sa work mo, it's time to let go na. So, nakikita ko po kasi dito, ayan, meron ka po bang insurance? So, pwedeng magamit mo talaga siya pagdating sa iyong health. So, ingat ka lang po kasi stroke yung nakikita ko dito. So, pwedeng may mamuong dugo. Yan. Pero, basta kung saan mang part yan ng body mo, pwedeng may mamuong dugo. More on blood din po kasi yung pinapakita dito pagdating sa, sa cards mo. Yan. Kaya, iwasan mo po talagang ma-stress. As much as possible. So, di naman natin yan siguro maiwasan. Pero, hanggat kaya mo pong iwasan yung stress, iwasan mo. Or yung mga bagay na nagbibigay sa'yo ng stress. Kasi, ayan po, pinapakita kasi dito, pwedeng lumobo yung medical bill mo. Tignan po natin. Ano pa yung mensahe para sa'yo? Ano po yung advice para sa'yo? We have Knight of Swords. Ayan o, maging ano ka lang din daw po talaga dito. Maging, yung parang grab mo yung mga opportunities na dumarating po sa life mo. Knight of Swords po kasi natin. Ayan, pwedeng nape-pressure ka na po kasi itong Knight of Swords natin is may pagmamadali dyan. We have the Sun. And we have 10 of Swords. Mag-iingat ka lang po dito. Ayan o, baka may makaaway ka. May mga tao po dito na hindi natutuwa kapag nagiging masaya ka, kapag may mga na-achieve ka sa life. Kaya po, ingat-ingat ka po talaga sa mga sinasabihan mo ng mga plans mo pagdating sa buhay mo. Tignan natin. Ayan, katulad din po nakikita ko dito, yung pag-aasawa mo, medyo nai-evil eye din po siya ng mga tao sa paligid mo. We have power. Ayan. You have the power po to change your situation. Vision Quest. And we have ebb and flow. Ayan. Pero may mga bagay din po dito sa life mo na hindi mo kailangang ipilit kasi kung para sa'yo po talaga, para sa'yo po yun. Tingnan natin ano yung gustong sabihin sa'yo. Tingnan natin ng future. Ng future mo. Tingnan natin. Yan. Sino man po itong taong ito. Ano yung gusto niyang sabihin sa'yo? Ano yung gusto niyang sabihin sa'yo? We have, please understand that I need space right now. Ayan, kaya hindi mo pa rin nakikilala kung sino ba yung tao na mapapangasawa mo. So, nasa future pa po talaga siya.
Okay. I'm afraid of getting too serious. I've been hurt before. Diba sabi ko nga po sa'yo, yung taong to, marami na siya talagang pinagdaanan. Marami na siyang pinagdaanan. Kaya kung darating ka po talaga sa life ng taong to, okay, pag nag-cross na yung path ninyo, yun, ready naman na siya. Yes, sabi ko nga po is, ano na siya, sawa na siya. I'm working on myself each day. Ayan po. Diba? Inaayos niya nga po yung kanyang sarili. So, ganun din po yung gawin mo sa sarili mo ngayon. Focus ka muna po sa sarili mo. Mukhang mai-in love to kaagad sa'yo. I never expected to fall in love with you so quickly. Pag nagkita po kayo. So, match po talaga yung inyong frequency. So, may ibang, sabi natin, intense yung mafe-feel mo po dito. This could be your twin flame. Twin flame po, hindi soulmate. Mas intense yung mafe-feel mo towards this person. I mean, same po kayo ng mararamdaman ng taong to. Yung parang hindi siya mawawala sa isipan mo. Tas parang may kakaiba. Parang ba't ganun yung nararamdaman mo? Mapapatanong ka sa sarili mo. So, ayan po, Ma'am Arlene. Maraming salamat. Mag-iingat ka po always and more blessings to come.